Maayong buntag. Maayo ba inyong buntag mga igsoon? Dapat dili magkaluya. Kay karon na po ang unang Domingo nga maghimo na sa taog history para sa sunod na po nato nga church anniversary. Last Sunday man tong church anniversary, di ba? First Sunday na sa nato. Another Sunday hangtod nga kitang tanan magatubo diha atubangan sa Ginoo. Andam na ba ang tanan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios? Salamat tungod kay andam na hinaot nga inyohan ang gibilin ang tanang mga babag sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Inyohan ang giandam ang inyong kasing-kasing ng tips para sa matag usa aron mahimong andam ang kaugalingon sa dili pa ta mosulod sa simbahan. Ang inyong yung unang buhaton mag-ampo sa Ginoo sa inyong panimalay. Mananghit sa Ginoo na muadto na ka sa iyang balay alang sa pagdayi ug pagsimba. Sa dili pa ta moadto sa ato ang mga mensahe. Review ta sa akong last nako nga sermon atong yaging mga Domingo. Unsa ganito? Unsa to? Mudalan kita mo di mo katubag na sa tubagan. Ano? Trust in God's care. Life ni Moses o ang journey nila diha sa wilderness paingon sa promised land. Salig diha sa Dios. Kaya ang Dios mo adiman, ang Dios mo alima, ang Dios magpangga, ang Dios nagbantay. Tulo ka butang atong gisgutan sa pagsalig sa Ginoo. Trust God. Why we need to trust God? Because He will provide. That is true. Tinood ba? Amen ba mga igsoon? Nag-provide ba ang Ginoo? Nag-provide ba? Nakita ba ninyo ang provision sa Diyos sa inyong kinabuhi? Ako, personally, nakita na ko ang provision sa Diyos. Dili lang sa pinansyal. Sa kahibalo, sa kusog, ang Ginoo nag-provide. Ikaduha, we need to trust God because He will secure. Security, gihatag sa tuwang kinabuhi. Unang daan, ang kaluwasan, adunay kasiguruhan. Ang atong kinabuhi, adunay kasiguruhan. Gibantayan kita sa Dios. So wala pa, sa Pilipos, sa siyang ingon, ang Dios magabuhat sa butang na iyang nasugdan sa imong kinabuhi, hangtod sa adlaw nga pagbalik ni Kristo. Unsa yang saad? Nagsugod siya og maayong butang kanimo. Kanus ang mahuman hangtod nga mobalik si Kristo. That is a security sa ato ang kinabuhi. Iya hatang gitagaan kasiguruhan sa kaluwasan, gitagaan ta niyang kasiguruhan sa ato ang kinabuhi nga bisan si Satanas dili makahimo sa pagkawat diha sa iyahang kamot. Ikatulo, we need to trust God because He will respond to our desperation. Sa kagulanan, kabalaka, kahadlok, tanan nga itong nabatihan sa tuwang kinabuhi. We need to trust God because He will indeed respond to our desperation. I hope inyohan na experience ka ng mga butangan. Kaya ang Diyos nagkapa-experience na kanako. Giprovidean ko sa Diyos sa panahon sa wala ko'y mahuna-hunaan, mahita ko sa pagtuon. Ang Diyos nag-provide ka na kong kaalam. Ang Diyos nag-provide ka na kong kusog. Sa kaluyahon sa mga mabubuhat, ang Diyos nag-provide ka na mo. Sa kaiso, sa pasensya, sa pailo, amo nang natagamtaman. Na-provide usab ang Diyos sa kasiguruhan kung tinuod ka na siya. O niningtak na padayon ta sa tuang lesson sa Exodus. Wala pa ito naman sa Exodus. Taas ka ni siya nga lesson. O daghan na tagahibalan sa journey silang pagtuo, ang pagtawag sa Dios, ang napulo kahampak, ang pagkagahig ulo sa mga Hudiyo, nga nahisama usab nato ng mga gahig ulo, hatag bawi, atrasado, kanunay sa pagpangalagad, nakita nato ang mga lesson diyan nila. And this time, niningtak na sugod sa Exodus chapter 19, paingon siya sa 40, diri na gamay-gamay mga bukat. Kay maghisgot na ta og law, maghisgot na ta og mga kanang gamay mga touch about doctrine. Nga doon na tayo gamay
Gamay tingog wala. Ni gamay ana. Thank you Kuya Tingting. Adto na tay pagtandion mahitungod sa balaod ug sa grasya. And I pray nga ang matag usa makasabot. Taas-taas siya nga lesson. Aron kita makasabot sa differentiate na to kung sa purpose o sa katuyuan ug nganong gihatag sa Ginoo. Before that, let us pray. Father God in heaven, Lord, thank you so much. This time, Father God, na kami makapaminaw na pag-usap sa imong mga pulong, mga mensahe para sa among kinabuhi, na kami makasabot o kami magkinabuhi diha sa imong kabubuton. Tudloy kami, Lord God, sulti kami sa kamatuoran. Gamita imong alagad, panalangini kaming tanan, Father God. Nagpaubos kami sa imong atubangan, nagapangayo sa imong giya, pagtabang o pagpanalangin sa mga espirituhanon ng panalangin. Amahan nga langit nun, ang bisalig sa kanimong tanan. In Jesus' name we pray. Amen. This time, mga igsoon, let us study mahitungod sa God's blueprint for His people. Blueprint? What do you mean by blueprint? Kung maghimo og balay, o ano na yung project ng mga engineers, dapat may blueprint. Planado tanan kung sa himuon. Adunay structural nga una na dang gibuhat, giplano, gilantaw na mo ning dapat himuon phase 1, phase 2. Adunay blueprint. Ug ang Dios adunay blueprint diha sa iyang katawhan sa Israel. Ang atong pagahisgutan sa plano diha sa Dios sa iyang mga katawhan, atong unang hisgutan leadership, law, o God's glory. Tulo ka bahin na itong hisgutan. O tulo ka session na ito ning maagian. For this time, let us focus in leadership. Natay makuha sa itong kinabuhi niya na. Because we are all leaders. Why? Leader ba ang tanan, Pastor? Leader ba ang tanan? Oo. Kaya nga no, kung sa giingon diha sa Diyos sa Galacia, we are ambassadors of Christ. Kung sa mga ambassador, kung atong Pilipinas, adunay ambassador perting ninduta, mato sa laing lugar, siya ang ilahon. Siya mao dapat ang tingog sa nasod, sa laing nasod. That is also a leader. That is also usa ka tawo nga pinaka-importante aron ang usa ka nasod unsa man makapagawas sa iyang tingog sa laing lugar ug ang kauban natong mga Pilipino nga naa sa laing nasod makasulti usab silang problema diri sa atong gobyerno. Importante kana. Kaya balo ba mo akitang tan when we are ambassador for Christ, ambassador of Christ, ambassador ta sa Ginoo. Mo nang ipakita nato ang ato ang kinabuhi, binuhatan, kinaiya, sinultian, practice. Mo nang ang Dios naghatag og blueprint sa atong kinabuhi. Aron ikaw mahimong perfect niya nga alagad, anak, kahimot-an diha sa iyang atubangan na siya blueprint. And we will tackle this three. Leadership, kung sa'y makuha nato nga pamaagi sa Dios, pamaagi ng Moses, down nilang Moses, mga ups and downs nilang Moses, panahon sa ilang paglakaw. Dili naman mo gabahin sa Exodus chapter 19, taman 20, ang Diyos nagsugod ng organize na. Naka-remember mo sa pangwali last Sunday, last pag-yun, sa wala pa ito ang anniversary. Di ba problemado kay si Moses? Kaysa kaniya tanan ng niya mo doon. Kaya mga Israelites, ikabalong mo ampo. Ni sa iya gid wala organize gani sila katong last na before ako gi-end ang atong sermon nagkaagi sila og gubat nga dili sila ready kay ang ilahang nasabtan mutawi lang sila paingon sa Kanaan. Wala sila na prepared sa military power nila. Kung sa gingon ni Moses, pamilya og mga laki. Dili sila organized. Apan ang Dios nakita ang dakong kulang ni Moses, kuyog siya katawan. That's why ang Ginoo naghimo siya ng blueprint. First, nag-pick siya ang mga people nga ngayon and also naghimo siya balaod. Before na ko i-tackle ka ng mga bahina, pangutana ko ninyo, pila man kabalaod ang gihisgutan sa Dios diha sa Exodus. Kisay mga tubag. Pila ka balaod?
kasuguan? Pila? Uy, naya eh. Ako na, parang maulaw. Unsa? 10. Sure, 10? Di kita mo, kung balao na itong isigutan, dili. 10? I don't know. 11? Kailangan gini ay. Mao ni atong isigutan, pulo. Kasi mo taas pulo, taas kamot. Pulo. Kung kasi basta pulo. O, wala na ako ha. Ako nang ihangin. Kaya ato ng pag-isigutan, para matrinig, bilang hindi ka balao. Now, Ephesians chapter 2. Ayan. Ephesians chapter 2, verse, di kayo maklaro, no? Mali ako ang pagkahimo sa kong presentation. Sige lang. Ako lang basahon, paminaw lang mo. Ephesians 2:19. Ang pulong sa Diyos sa ingon, busa kamo karon dili na mga langyaw o mga dumuloong, kundili mga katilungsod sa mga balaan o sa mga sakop sa panimalay sa Diyos. Kamu mga tinukod ibabaw sa katukuranan nga mao ang apostoles ug mga propeta nga niini si Jesucristo mao ang uluhan sa bato sa pamag-am. Diha kaniya ang tibuok nga tinukod na usa ug nagatugo ngadto sa pagkatemplo nga balaan diha sa Ginoo ug nga diha kaniya kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu. Tanawa mga igsoon, unsa ka importante ang pagtuon sa history sa Bible. Ang atong subject yun meaning sa tuang mensahe is Bible history. From Moses, nagsugod kita nila ni Joseph, nabot na ni Moses. Ug dakan pa kaayo nga atong isdutan ng mga tao sa Biblia. That is the history sa Bible. Ug mao ka na hinungdan, tanawa siya. Kamu mga tinukod ibabaw sa patukuranan sa maong nga mga apostoles ug mga propeta. Sa panahon wala pa miabot ang mga apostoles ang nagdumala sa mga katawhan. Kaniadtong mga tao sa Old Testament is mga prophet. Moses is considered as a prophet. Nga naman, ang tanang tao nga istoryahan sa Dios, pagpakita sa mga revelasyon sa Ginoo, gitawag ka ng mga propeta. Usa si Moses sa gistoryahan sa Ginoo. Wala man sa gisulti nga propeta, pero ang gitawag nga job description sa propeta is to listen sa mga gisulti sa Dios ug siya mao imusulti sa mga tao. May trabaho sa mga prophets. Kung wala ang panahon nilang Moses kaniadto, dili may tabo ato ang panahon karon. Kung wala gisugdan sa Dios ang buhat kaniadto, sugod kang Adan, pagpili panahon ni Noah o sa panahon ni Noah ning gawas diha nga mga apo miabot si Abraham, si Joseph, si Jacob, abot ni Moses. Dadto nagsugod ang tanang plano sa Ginoo ug miabot ang atong panahon. Pero mga pagdumala sa Dios diri hisama karon ug kaniadto. Pero ang katuyuan sa Ginoo mao kana. Di ba? Ay ang katuyuan nila ay mga daghang katawhan nga maluwas pinaagis kamatayon ni Kristo nga bisan wala pa si Kristo namatay kaniadto. Pila pa ka katuigan ang gipaabot sa propesiya nga gisaad niya kang Eva. Niabot gyud si Kristo. Ang katumanan sa saad mo si Jesus Christ ug maunang naata karon. Naata karon tungod kay gisugdan ang tanang blueprint sa Ginoo sa panahon na sa pag-recognize niya sa nasod Israel. And this is the time na gitugutan na sila. Ang episo akong ipasabot diyan kaninyo na kung wala nahitabo ang nahitabo sa Genesis, walay Kristo mamatay. Kung wala nahitabo ang nahitabo sa Old Testament, walay saad nga matuman. Kani si Pablo nagsulti sa iyahang gisulti sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 down to 4. Si Kristo namatay, gilubong ug gabanaw sumala sa mga kasulatan. Records. Which means, gi-prophecy daan. Si Paul nagpamatuod niya na kung wala ang nahitabo kaniadto, wala kita. Kung wala ang law ni Moses, wala gitawag og moralidad sa tao karon na maayo. Ato na siyang
ipalalong og ayo samtang magadiscuss ta niini nga mga mensahe. God's blueprint. Number 1, God's blueprint for His people. Number 1 is leadership. Let us jump to chapter 18. Last na pong sermon is chapter 17. Katong panahon nga, nagsigig pataas si Moses yung gamot, kay kung paubos yung gamot, mapildi siya. Ang Diyos nagabantay, ang Diyos nagaprovide, ang Diyos nagasecure, ang Diyos magatubag panahon sa itong respiration. Trust in God. Niningtag na ang Diyos naghimo og plano para kita mahimong hamtog diha sa tuwang kinabuhi. Leadership. Ang Diyos na mga daghang pamaagi. Nakita nato. Ups and downs. Diri nga mga chapter. Sa chapter 18 sa Exodus. Ang gulo sa iyo sa ingon. Okay tabo nga sa pagkaugma, nilingkod si Moses sa paghukom sa katawuhan. O ang katawuhan mitindog nga nag-alirong kang Moses gikan sa butag hangtod sa hapon. Ingon ani ang good morning. Good morning, ma'am. Ato ang bisita gikan sa Bituon, welcome. O kani ato ang Bible studyhan sa Bituon. Welcome, ma'am. I hope and I pray nga ma-bless ikaw sa mga mensahe karon. Ang history ni jump ko sa verse Exodus chapter 18 verse 13, ang hitabo ini ingon ani. Samtang si Moses human sa pakig-away, pila ka mga bulan si mana, mubalik na po ang practice nila. Mubalik na po sa pagkasala, mubalik na po sa pagkagupot ng Israel. Kay mag-away gid sila. Ang trabaho ni Moses is siya mo judge, siya mo husay sa tanang problema. Nga dili lang na pulo ka tao iyang husayon, nilibog ka mga tao iyang husayon. Og ming-ampas ang ugangan ni Moses nga si Jethro. Anong panahon na naabot si Jethro ug pagkabuntag mo nahitabo ug nahitabo sa pagkaugma kumana niabot si Jethro ana nilingkod si Moses sa paghukom sa katawuhan ug makatawuhan mitindog nga nag-alirong kang Moses gikan sa buntag hangtod sa hapon ug sa gitan-aw sa ugangan ni Moses ang tanang mga gibuhat niya sa katawuhan niingon siya unsa ba kini nga ginabuhat mo sa katawuhan ngano nga nagalingkod ka nga ikaw lamang usara ug ang tanang mga katawuhan na nag-alirong kanimo gikan sa buntag hangtod sa hapon. Tingala si Jethro pagmatag una matang ihang si tawag na ugangan no sila ng son-in-law. English na kay Nicolas Bisela. Son-in-law. Mata og sayo si Moses, ning tindog, daganang mga tao nagpaabot. Lingkod si Moses tanang tao, libo ka mga tao naglingkod. Nahampunan na lang si Moses. Maniudto na tayo, mga unta, man imong bana. Ako, tuwada to papa, napay gibuhat. Matingala sa unsay gibuhat ni Moses. Si Moses di ay naigibuhat. Versikulo 15. Og si Moses mitindog sa iyang ugangan, tubag sa iyang ugangan. Kay ang katawuhan, muanhi kanako sa pagpangutana mahitungod sa Dios. Kung sila adunay hulusayon mo, anhi sila kanako, ug ako magahukom sa taliwala sa usa ug usa. Ug pahibaluon ko sila sa mga tulumanon sa Dios ug sa iyang mga kasuguan. Liman mo na, nilibog, magpahusay ni Moses. Mahapnan lang sa Dios siya human. Pagkabuntag mo padayon siya, okay, resume ka huma. Wala na energy si Moses. You think sakto ang himo ni Moses? Kami na kayo, sakto ang ibuhat ni Moses? Sakto ba yung ibuhat? Sakto! Pero mali, iyang pamagi. Tinood, ang sa itubat siya ugangan. Unya, ang ugangan ni Moses mingon kaniya, ang butang nga imong gibuhat dili maayo. Iyang tinguha, sakto. Di ko siya ganahan magkagubot ang iyang katawhan. Tinguha niya sakto. Pero iyang pamaagi sa'yo. Ang imong gihimo, dili maayo. Sa lingon. Sa pagkamatuod, abutan ka og kaluya, ikaw og kining katawuhan nga uban kanimo, kay ang hulusayon mabugat na kaayo alang kanimo. Dili ka arang makahimo sa pagbuhat nini nga ikaw lamang usa. Ang nahitabo kang Moses, giangkon niya ang tanan. Sa pagpangalaga, dili ingon anak mga igsoon.
sa pagpangalagad usa tang tanan. Pasalamat ta sa atong ministry sa sindangan, led by Daddy, kuyog sa mga leaders nga gipili ni Daddy sa pagkakaroon gamay lamang. Tungod kay maupay ang ayan sama ni Moses, ang nakita niya si Aaron, ang nakita niya si Joshua, sila tulo, upat sila apitong usa. Gamay lang sila nagsugod. Pero gisultian sa siyang ugangan nga usa ka pari sa mga hintil, which means gitawag siya og pagan priest nga kahibalo. Muna naka-remember ko sa sultianay na mo ni Katingting samtang nga ni Cagayan, manong ang ilang simbahan dili maayo doktrina, pero maayo man kaayo mga building, maayo kayo nilang kahimtang. Dili doktrina ang sukdanan sa tinuod nga organisasyon, kundi unsa man ang implementation sa role o sa partnership sila ang mga leader, maungingon ana sila. Tanawa, Iglesia ni Cristo, Mormons, kung sa kanino sa mga simbahan, kung doktrina, di ka makasiguro sa kasiguruhan. Why? Because ang ilahang implementation sa ilang rules, ang ilang partnership, ang ilang teamwork, dili mabangbang. Ang nagtudlo ni Moses, usa ka pagano nga pare. Moses, dili na maway mong gihimo. Nagian sa usa ka pagano nga pare ang pamaagi usab ni Moses. Ang kinahanglan dayon nga igsoon sa pagpangalagad is tinuod teamwork. O usa sa bahin, kung asa ka nga area, dato ka mag-focus. Dili ka pwedeng, kung dili ka effective anang bahin na, dili ka dapat buhat ana. Munang, dugay kay pagpili ni Moses sa mga leaders. Dugay kaayo, pasalamat ta. Igitagaan sa Dios mga maayong mga pioneering leaders. Dili mga gitawag lang ng pioneering, tungod kay daghan pang magamit. Ang uban ana, nakita na mga potensyal, pero dili pa pwede. Kay taas pang panahon. Pero I pray mga igsoon, na pipila kaniyo kitang tanan, makita kung asa kita. Step by step, diyan nato makita mga igsoon, kung asa ang imong ministry nila. For the music, music. Music director, music director. Youth director, youth director. Financing, financing. Mga elders nga motambag sa mga kadawahanan, naana. Muna gisulti ni Jethro sa iyahang son-in-law. Ningon siya, Moses, sayop na. Ningon siya, maluyahan na lang ka, abtan ka og kaluya, ana imong kamahagilos, Moses. Munang, ang mga magbuhat nga naguna-una nga siya tanan, agtag kaluya. Agtag kaluya. That's why, sa ministry, sa sindangan, pag-agad kita, kung unsay ikanabitaw, gitawag na to, kanang gikasunduan o gikasabutan sa tanan. Maglabaw sa tanan, mag-tinabangay o mag-isip ng pamilya sulod diha sa simbahan o sa buluhan. Mao ning nahitabo. Ayaw. Wise counsel and delegation. Jethro advised Moses that what he is doing is not good for him or the people. Application. Sorry na W. We must be open to criticism. Gibadlong si Moses. Gingan siya, Moses, sayop ka na. Ang kanindot lang po ni Moses is open-minded siya. Hindi ay, usa mo akong buhaton. Pero tungkol mo sa pressure ni Moses, na-pressure siya. Kisa mo akong buhaton. Liman mo na, gikan pa sa Egypt, tanan, na-practice niya nga siya tanan. Na-practice niya nga siya ang shine perminti. Siya perminti ang makita nga hayag sa katawhan. Not knowingly, magkadugay, magkausap ang organisasyon, kaya nagkalahi na sa nagpamahagi sa Ginoo. O na-practice na ni Moses sa pila ka mga bulan, gikan sa gitawag na ito nga, paggawa sa Egypt, pagtabog sa Red Sea, pag-abot anang lugaran, dili lang na adlaw, bulan na kay ngano, gikan sa paggawas dila niya sa Egypt, paingon sa Kanaan, that is 40 years nila mapaglakaw. So, ato na siyang sabto na dili lang na adlaw gikan sa pagawas na sa Egypt,
bulan na mabitaw nang og pila ka bulan nang lakaw na pud sila kung imong mabasahan sa atong last na to nga mensahe. Aning bulan na month of Nisan nung lakaw sila o another month na po nung lakaw sila. Binulan magsigi sila og lakaw. Og si Moses wala pa niya masabti nga adunay gradual changes na kayo. Dili na pwedeng siya na lang permanente. Ug mao ni naabtan sa iyang ugangan. Moses sayop na. Gibadlong siya. Ang kanino ni Moses, open siya sa criticism. Destructive criticism and constructive criticism dapat ato ng dawaton. Constructive, kanang maayo para sa iyong kaayuhan. Kung may destructive nga, nasakitan ka, para madaot ka, at destructive. Pero, kung mong sabton, na-criticize ka, because there is something nga nabuhat nimo. Imo lang ato kanang nagisultihan mo bato. Either sakit o kaayuhan, ibutang mo gidayon sa muna unsay akong nahimo. Dili nimo i-close ang imong heart na Bisaya na heart nga agi kasabaan ko, magbuot sila, mo ani si pastor magwali mga saba padungog-dungog pasakit kayo. Dawata. Kay wali CCTV si pastor sa iyong balay kung anong naigungan mo. Kay pulong sa Ginoo ang libadlong. Ang pulong sa Dios mo inisulti. Ang Dios nakakita o sa panahon nga si pastor naghimo sa iyang outline para sa wali. Ang Dios nakagiya mao ni himuon, mao ni buhata kay mao ni ang kinahanglan sa imong mga anak. Wala man kabalo sa iyong sa iyong balay. Nalang ni mahibal-an na ipaampo. Paampo sila kay problema sila. Mao ra na kung may kabalo ko sa tinubdan sa tanan. Pero nung maigo man no, sa ulikay. Kaya ang pulong sa Dios buhi. Sama sa gibuhat niya na. Tanawa, sometimes God will use people for you to learn. Bisan og paminaw pa nimong wala na siya, taas pa kaniya kaysa taas kaniya. Kani, pagan priest na siya. Sa pag-abot na sa niya ng dirin chaptera, nakaingon na gid si Jethro, imong Dios buhi. Ay pa nagpa-convert si Jethro. Ay pa rin balhin sa Ginoo si Jethro. Kinakita niya ang Dios ni Moses dili susama sa Dios nga gisimba ni Jethro ng mga bato. Ug nagpa-convert si Jethro. You see mga exo? Gamiton ang Dios, gamiton sa Dios ang mga tao. Wa ka mag-expect na gamiton siya para ma-learn ka. Pero we must have the attitude to be open in criticism. We must be open to criticism, mga igsoon. Maunay gisulti dihat ni Jethro. Padayon ta. Verse 19. Patilinghugi karon ang akong tingog. Tambagan na siya ni Jethro. Pagatambagan ko ikaw ang Dios magauban unta kanimo. Tumindog ka alang sa katawuhan sa atubangan sa Dios. Og itugyan mo ang mga hulusayon ngadto sa Dios. Og itudlo mo kanila ang tulumanon ug ang mga kasuguan. Ug ipahayag kanila ang dalan nga angay nilang pagalaktan ug ang buluhaton nga angay nilang pagabuhaton. Versikulo 21. Labot pa magaandam ka gikan kanila sa tanang makatawuhan ug mga tao nga may katakos, mga tao nga mga mahadlokon sa Dios, mga tao nga sa kamatuoran nga nagadumot sa ginansya nga dili matarong og ibutang mo kini sila sa ibabaw nila nga mga pangulo sa mga nilibo, mga pangulo sa mga ginatos, mga pangulo sa mga taggaliman ug mga pangulo sa mga tinagpulo. Anawa? Masahingon? Pili ka. Requirements. Mo na imong buhaton. Walay experience. Ang importante mo na ingon. Katakos. Tao mahadlokon sa Dios. Tao nga nagtindog sa kamatuoran. Tao nga magadumot sa ginansya nga dili matarong. Dili personal gain ang gusto ba? Ganaan ko, ko personal gain. Wali ko, kaya ako'y personal gain. Evangelize ko, kaya personal gain. Dili! Simba ko kaya personal gain. Dili mo na ang giingon ni Jethro. Ayaw na piliya, ayaw na sila. Kung dili ka nang gikaligot-gutan nila na nga nga style.
Pero grabe kasi dahil gusto ko kay mga pastor nga gamiton para lang makabuhat. Makasabot ko ni Daddy. Kay gisultian yun, kung nagsulti ka sa mga kasulatan, dili na maangayan, mahimong leader. Apilon, sulod sa simbahan, ang buhat sa gawas. Di pwede. Kaya ang church is holy. Diri nga bahin mga ibison, diri na makita kung sabi ka balaan mo dapat ang templo sa Ginoo. Susunod na to nga mga pagtuon ini, makita gini mo, grabe gyud kaayo og standard ang Dios sa paghimo sa iyang templo. Pero nagpili pa sa mga tao ha. Kaya dapat mga ibison mo ni among gi-pray ninyo. Nag-pray kami kanunay nga adunay kadaghanan ninyo nga taong may katakos, taong may kahadlokon sa Ginoo, taong mutindog sa kamatuoran ug nagadumot sa personal gain o ginansya na dili matarong. Munang matulog nato ang hinumduman. Mao ni, verse 19, Jethro emphasize una si Moses ang gitawag na leader. The Moses role in representing the people before God. Si Moses ang taas kasi kung sa ato pang structure sa itong government, si Moses ang president. O si Moses magpili o mga elders nga sa itong panahon gitawag mga senator sa itong panahon karon. O bitaw tong ingon sa balita nga sila ibabaw sa mga pangulo nga nilibo. O dayon nagkagamay pangulos mga ginatos gikan sa dinaghan. And then sa dinaghan, adunay ginatos, adunay tag 50, kung ano danay gitawag og tag 10. So gikan sa president, niabot sa senador, niabot sa congressman, na mayor ug sa barangay captain. Ingon ana, murag niyon ana ra gihapon ang structure nila. Sa kinatasan, sunod-sunod hangtod sa ginagaman, hangtod nga niabot na sa tinag 10. Ingon ana, muna ra gihapon og ato binarangay. Mabot sa barangay, doon na yung mga lupon nga mahusay-husay na yun sa gagmay problema sa panimalay. Di ba? Muna na. Mauna ang gihimo. O sila ang pahukmon sa katawuhan sa tanang mga panahon. Tanawa. O himuon kini nga ang tanang solusyon nga dako pagadadon nila kanimo. O kanang dili na gyud madala sa tinagpulo nga tapok adto sa tinag 50 o ginapod dala sa tinag 50 adto na pud sa leader sa tinag sagatos o sa tinag sagatos di gid madala adto na pud sa kisa nilibo o maabot na pud kang Moses di na gid madala adto na kang Moses. So dili nakapoy si Moses, di ba? Dili nakapoy. Kung nag-away lang pud sa pula dili na kinahanglan ni Moses. Kung nag-away lang tungod sa kanding dili na ni Moses. Ang nahitabo mo ni Moses sa pag-abot ni Jethro untay yung kanding si Moses pa mo husay. Ang kanding na po para may kulor, ako ama na. Kagamay sa problema, di ba? Ingon ana, si Moses, bisa ko sa kagamay problema, o isagatos na ka problema ang imong giusay, pero mo aburido na pa imong utok. Unang ingon si Jethro, maluyahan juga na imong pangagi Moses. O sampod sa atong Kristohanong kinabuhi, sulod sa pagpangalagan. Kung imo bitaw, ang konon, ang tanang gibugaton sa imong kinabuhi, dili lang sa mga magbubuhata, matagusa ka ninyo. Kung ang kunon lang bitaw nimo imong bukaton sa inyong pamilya, na may imong asawa. Sulti siya. Alam mo asawa, pastor, di man po kasalingan. Tudlo ay gani. Ikaw may imong ihemplo. Kung anak, badungon kayo. Imo ng trabaho ginikanan. Nga imong anak makaila sa Dios. Pamiligod. Ang father, aduna ang iyahang asawa. Di ba? Ay, magdimo ko ninyo. Maghangyo ko, nala ko hangyon. Ako hangyo, tindog ang pamilya Toto. Palikot, pamilya Toto, tindog, pamilya Toto. Uy, siyang pagbinir. Ay, yung anak, naman. Wala na mga anak. Wala. Mga anak. Wato sa loyong? Ato no sumata, kanang na ako, please, present. Pamilya Awa, na magini yung mga anak niron. Na mga anak rin? Ali na tubangan. Example lang ta. Then ginala ni pastor. Ali diri. Ali gol, ali. Amo to isa ka anak kabay. Tapok eh. Tapok mo diri tubangan na tubangan. Ana tubangan gi mahugno dali mo diri. Adto tubangan. Ali lang ako. Kana pamilya awa. Kanawa.
Di ba? Tanawa. Layo kasi nino sa pamilya mo na eh. Tanawa sa tanawa. Tanawa sa ilahang. Tanawa. Ito ba ni? Anak, dapat yung anak. Kung sa'y kalahian. Tanawa. Ganiha unta, tunga unta si Noy na tunga niya si Ate Ribe, Ate Ribe ganiha, nakabantay. Magsayop ni ba? Magsayop ni. Dapat magtakpad ginaan bana o asawa. Why? Usahay mo good. Tunga ang anak, tapos ang bana o asawa sa kilid. Di ba? Mo na mahitabo usahay sa uban, lingkod na. That is a perfect nga represent ang uban ng God, ang anak nasa tunga, tapos ang banang asawa nasa kilid. Or ang anak ba? Pero dili dayon ta daw na dapat. Nayo sa kapastor sa dili ito na dapat. Why? Dapat magkuyog magtapad gina ang banang asawa. O ang anak, ang buhaton is gunitan ng nila ang kamot. Usahay man God sa una-una dito sa parents. Sobra ka nila ka-protect sa anak, ibutang nila ang ilang anak sa tunga. Natuhin ni, nga siya o iyang asawa, layo na. Naprogram na namin mga pamilya nga, gihuna-huna lang nila ang security sa ilang pamilya, pero wala nila huna-huna ang fellowship sa ilang mga anak o sa iyang asawa. Na yung mga pipila na, lagyo kayo sa pamilya, muadto sila yung lapit, pag-uli sa amahan ang anak, gibiyaan niyang puya pag abot 3 anyos, pagduol dilang dili makailang anak siyang papa. Daghang hitabo anak kay kulang maglabaw sa tanan ang gitawag nga ang iyang asawa na nalayo sa iyang bana. Tanawang structure sa Dios sa Ephesians. Mother, sunod gid ang example ni Paul, father. Pag abot sa Ephesians 6 dadto dayon ang anak. Maunay gi example sa Dios na dapat yes tinuod nga imo protektahan mo na you can protect your son by holding him. Imuha siya gunitan sa imuhang kamot. Himuon gyud imong partner imong asawa. Dapat gyud mo na siya. Munang gikapoy ka sa imong pagpangalaga isip bana kay imo manggungkong giaswat tanan. Imo kung giaswat ba wa nimo hatagi og asawa, tabangi ko. Dapat asawa mo lantaw sa bana. Bana mo lantaw, di na mo kaya be, di na mo kaya hani. Na si asawa. And then si anak pagdagko na pamilya, tinabangay. Mo nang naghandom ka nga samtang mga dagko imong anak, dili nimo hunahunahon nga himo siyang pigibag ba. Pigibag. Kundi na makita ka nga iniglapog, inikadako nila, makaibon na po sila sa pagtindog, pinaagi sa pagtinabangay ninyong mga magtiayan. Yes, according sa kanang tawag o Bible, kanang subject sa buwan tawag? Kalimot ko dugay ko sa GPI. May tawag sa minyo kaya Jomar sa gina. Counseling, Bible counseling. First is ang pamilya dapat mother and father ligon gina sila una. Unang balik ta diri sa imong kinabuhi ikapoy ka sa pagpangalaga kay basin ikaw amahan, ikaw ra na ni kamot, wala nimo tagayin imong asawa. Ikaw pod asawa gikapoy ka kay wala ko nimo giampo imong bana kung kanus ta siya makailas nimo. Ug wala pud ka nangita o pamaagi aron siya mapaduol sa Dios. Timan kung sa gingon ni Joshua, for as for me and my house, we will serve the Lord. Prinsipyo na sa Ginoo. Kung imong tibok pamilya makita sa Dios nga nagsimba ang panalangin na diri sa Exodus. I will tell you. Susunod na to. Maabot ra ta ng mga bersikulo ha. Timan ikaw ba na kung imong asawa dili mo kuyog? Dapat mo dapat strategy. Ano yung ingon ni Jethro? I-pray siya. Kung dili nimo siya madala sa stricto nga kuyog ta, change your strategy.
Lingawa siya. Ipakita ang enjoyment sa pagpangalaga. Same sa asawa. I-pray. Kaya yung ulo kong bana, pastor. I-pray. Basin po, di po na siya matutlan. Kaya iabot sa balay, manglupad po ang mga plato. Ikaw po inundungan sa ikaw po itawag ko sinugdanan sa away. Ang gawa sa tayo ng mga YEWA. Ang gawa sa tayo ng mga bad words. Kung sa pagpanalangin sa iyong partner, kung mo niya nadunggan, di ka simba. Di ka kanikanta, amazing grace, di ka nikanta o kalipay. Mga simba, Ano na kalungag? Di ba? Napanalanginan. Ang anak na panalanginan. Ang same sa mga anak. Nganong dili sungtan nga wato simbahan? Gigikan sa simbahan, pero inig kalunis, sige na pong inom. Dili masugo. Asa makita ang changes sa imong kinabuhi? Mo bitaw nang ignantas Ginoo, we are ambassadors of Christ. Mo nang ningon si Jethro ka Moses. Dili dapat ato dapat. Nawala. Okay. Si Moses verse 19. Patilinghugi karon akong tingog, pagatambagan ko ikaw ug Dios magauban unta kanimo. Tumindog ka alang sa katuhan at tubangan sa Dios ug itugyan mo ang mga hulusayon ngadto sa Ginoo. Verse 19, Jethro emphasized Moses will rule and representing the people before God. Dapat si Moses maayo dyan example. Kamo, pamilya, mamang papa, you are like burabog si Moses. Kamo mo dapat rule sa inyong mga anak. Kamo mo dapat rule. Kaya kung anak, dili magigmaon pagdako, nakita na nila ninyo. And pwede siyang mahitabo, anak, ikaw mo mahimong rule sa imong parents para maturo siya sa Ginoo. O di na pwedeng ikaw mahimog yung amahan sa imong si mong amahan, kaya ako may nahimong Kristohano na pastor, ako mohimong rule sa mga no. Ikaw mahimong example, ipakita nimo ang nindot nimong kabaguhan sa imong kinabuhi. Aron ang imong lolo, imong lula, magaingon, nausab ining bata. Sa una, isa ka case nga beer ang ingon karon kay burag duha na lang. Duha na lang sa mo. Duha na lang ka beer. Ang tag nga nawala. Sa una, isa ka kahang sigarilyo. Karon dili na kahang sigarilyo. Kaya naman, nag-vape naman siya. Awa na kahang. Dili ang buto sa bot. Dapat na ikaw sa. Dili mo lang, magpa-improve kung basta dili ha. Kuha din na. Sigarilyo, vape, kung sa pa na, kuha na. Ilisi na o Bible. Ilisi na o pick sa gitar. Ilisi na o stick sa ato ang electronic drum. Ilisi na o string sa atong gitar. Muna itong bitbiton. Imbis kay mo adto kas naaganan nga asa kada piling sa suba, dadto sa kasa, kasabutan atong may katong na to, akasyahan nakadiri ni ari ka nag-practice. Makita na sa imong papa, sa imong lolo nahimo kang panalangin. Basin po dili nagpupuyog po ba niya no? Ingon ana. Tungod kay nakitang kabag-uhan. Verse 19, si Moses dapat may role leader. Ikaduha, criteria as a leader. Dapat yan po niya. Dapat naman ni capable, kasaligan, God-fearing, trustworthy, o hating dishonest gain, personal gain. Ang mga nagtinguha o pagwali aron na dunay insight nga gusto gikaligot-gutan na sa Dios. Dapat dili ingon ana. Verse 22. Delegation will make Moses load lighter and more manageable. Manayon siya. Og sila pagahukmon sa katauhan sa tanang mga panahon. Nagtagaan na trabaho ni Moses. Ang wato ra niya, kato na lang dili mahusay sa ubos niya. Dili na daghan. Ang nag-away sa bulag, dato ra sa nagpulo. Nag-away sa yuta, ato ra po sa mga inilibo. O nasyonal na po na problema, ato na ni Moses. So nagkagamay ang trabaho ni Moses. Unity. What usas ang ka-importante is trust and respect. Respetuhan yun mo. Know your boundary.
know your place. Kay sa simbahan, sa pangalagad, dili ta puro tagas. Kitang tanan, instrumentos sa Dios. Instrumentos sa maayong pagdumala sa plano, sa kalihukan na. Instrumentos pagmodalas maayong mga pulong na, teachers. Instrumentos maayong pagwali nga makapatandog sa kasing-kasing, preachers. Instrumento nga magwalis mga kalab nga nangawala, evangelist. Instrumento para sa music team, music. Naa, daghan kayo. Mga instrumento gamiton sa Ginoo pag ibiabis mga bisita, ushers and usherettes. Naa. Instrumentos pag-govern sa kadaghanan, mga board, trustees, ulsiman. Naa. Pero sa ito it's a pioneering leadership sa usa. Kung kidihapon nagsugod si Moses. Pero, dapat atong bantayan. Gampo mininyong tanan, ganaan ninyo nin kasaligan, maayo, God-fearing, trustworthy, o labaw sa tanan, dili siya magunahon ginansya para siyang kagalingon. Kaya ang tanganan, pagpangalagan para sa Diyos. Amin ba? Magsimba nga, dili na guna-unas ginansya para siyang kagalingon. Muli nagsimba para himayaon ang Diyos. Kuhaan ang mga igsoon. Kaya ang panalangin, wala diha kanimo. Verse 23. Last, following this advice will lead to endurance and peace for Moses and the people. Application sa katong gihingon ni sa advice ni Jethro kang Moses, application, the benefits of delegation in leadership, choosing trustworthy leaders, and creating a sustainable system. Gipa-apply sa itong kinabuhi ba? Dili, di kitara. Sa pagpangalagad, sulod sa inyong panimalay, dili ikaw ra amahan na imong asawa. Anak, dili ra ikaw na imong papa. Ikapoy ka na si pastor, na sulod sa simbahan. Sa mga leaders nga gigamit sa Dios, dili ikaw ra. Para ako di ko madok kasaban ni ating labog ni katingting o bisan pa man kinsa gipili na nga leader. Tungod kay balo ko kung asa ko dapit gipagamit sa Dios. Kasaban ko dito Jomar, okay ra nako. Kay that is part of leadership. Kung aduna mo mga panambagon nga inyong isusuggest nako, malipay ko. Tungod kay maunay structure sa pinakanindot nga pamagi aron mahimo pa kong mutubok. Verse 24. Busa si Moses nagpatalinghog sa tingog sa iyang ugangan. Naminaw siya. Gidawat niya ang criticism sa iyang ugangan. Dili siya pareha ng mga tao nga nagait ug padlong magpalayo. Dili na perfect leader, dili na perfect example sa leader. Ug gihimo niya ang tanan nga iyang giingon kaniya. Gistungan din niya. Og napili si Moses og mga tao nga may katakos gikan sa tibuok nga Israel. Og iyang gibutang sila sa pangulo sa ibabaw sa katawhan, pangulo sa mga nilibo, mga pangulo sa mga ginatos, pangulo sa mga tagkaliman, o mga pangulo sa mga tinagpulo. Gituman niya ang tambag sa iyahang ugangan. Pinaka-importante sa usa ka Kristohano ang katudloan nga Kristohano. Teachable Christian. Sa panahon nga si pastor muwali og sakit nga naiko ka, gitudluan ka sa Dios. Ayaw isirado ang imong kasing-kasing. Kay dihang pamagiha, gisultian ka sa Dios aron ikaw mausab. Kung giignan ka ni pastor pinagi siyang wali, biyahe ang imong gihimo nga dili maayo, wala na nagpadungog-dungog si pastor nga mas dautan ka og maayo si pastor. Kung dili gigamit na sa Dios aron imong biyaan ang dili maayo sa imong kinabuhi. Naminaw si Moses ni Jethro. Wa ingon Dios, mahayo ka? Ha? Pila naman imong member redto? 1,000, ako ani 50,000. Ingon din, wala mingon si Moses. Kundi gituman ni Moses ang tambag sa iyahang ugangan. O na-prosper, ni-sustain, na-ligon, nakapadayon, na-organize. Tungod kay
teachable si Moses. Tanang Kristohano dapat teachable. Mingon kung teachable ka ng katudloan, matambagan, masturyahan, maminaw sa pangasabak, sa mga sakit nga mga pulong nga gisulti sa Bible. Wala na pasabot nga hipokrito si pastor, siya rin maayo, kami ang permiti kasabaan sa iyang pagwali. No! Ang Diyos may nagsulti, anak. Kung paminawon ang gibnimo sa imong kasing-kasing, kahibalo ka, nga imo nang gibuhat, kay nasakitan ka, natandog ang imong garbo. Ayaw garbo mo ipaliho ka, kundi paminaw. Moses listened to Jethro and implement the system of delegation. Gituman niya, application niya na, the importance of humility and willingness to change. Importante ka na. Humility, pagpaubos, o willingness na mausap, mabago. Sa atong kinabuhi, dili ka mabago kung dili ka willing mabago. Dili mawala ang daang kinabuhi kung dili mo hukason og biyaan. Kung sa giingon sa New Testament, si Paul nagsulti, hukasa ang daang pagkatao. You are a new creation. Ingon si Paul sa Corinthians, bago na kang binuhat. Anong walay kausaban? Kay wala gihukas. Wala willingness to change. Kung ana ang part sa Ginoo, di pa kamatyan na ka sa Diyos, ningto na kas kamatayon ni Kristo, nagabaton na ka sa kasiguruhan. Apan ang wala nimo gibuhat ang paghukas sa karaang pagkatao, o dili ka makahimo sa pag-abante sa Kristohanong kinabuhi, kay naay kadina nga nagkupot sa imuhang lawas nga mao ang karaang kinabuhi, nga mao'y mo dala o muguyod nimo or mubiran nimo diha balik sa pagpakasala. Si Moses willing gisan mo change. Willing siyang mutuman, willing siyang magbago. Kinakita niya sa yugyod, mali yun. Wala siya nagpakaaron ingnon, wala siya ngingog, maayo ko, na ako rin nahimo, kigipili ko sa Diyos, nakita na kong gawin sa Ginoo, wala, ngingog si Moses, anak. Kundili, gituman, willingness, humility, nagpaubos. Grabe na rin mo ng taas kasi kung yung tag-anointed, pinili. Grabe na si Moses. Kasi si Moses ra, ang nakasulti sa Diyos, pinaagi sa pagsulti ng one-on-one. Si Moses ra go'y makahimo sa paghimog, milagro anong panahon na, inigbunal sa bato, muagas ang tubig. Inigpagtaas sa kamot, makadaog sila, ubupaubos, mapilti sila. Sa kataas, kaayo si Moses. Tingala ang tanang tao, ang tao nila. Panahon mag-away sila, maglato sa Moses. Nagtaas si Moses. Nagtaas, sige, away. Panahon nga magkaluya. Kung saan naman eh, paglaway, ikapoy si Moses. Tawang asa sila magpaabot ni Moses. Wala mingon si Moses nga, ayaw diha pa eh. Kung saan rin agi ni mo pa, wala ayun si Moses. Kung saan rin mahimo ni mo pa. Pero humility, naminaw din siya sa panambagon o willing siya mag-usap. The value of seeking wisdom and counsel from those who have our best interest at heart. Dapat i-value na to. Dili na to hunaw-hunaw ba? Dapat yung mga Kristohanong sirado o utok. Okay, maulag inihang prinsipyo, bisan yung prinsipyo, wala na surprise, kabubuton sa Diyos, mali mo na. Ang importante, pastor, baka di ko mag-isimba, o importante, dool ko sa Ginoo, sige raw eh, nakaibana, yung banang puyo sa daing balay, dool kasi yung bana, matingal mo, so bana, di ba, muli eh. Di ba, matingal na ka. Kung di man muli, natin yung problema ng mundo ha. Ingon ana, sa itong ginapusan prinsipyo ba? Importante, doon sa Diyos, nasa sa buong kasing-kasing. Pero ganit, di ka mapuhi, di makawala imong bana sa mga magtiayo. Kinagod siya sa mga kasing-kasing. Makita, gid ka dapat niya, makita mo siya. Kinakay, naakay, connection diha niya. Same sa Ginoo. That is a wrong principle. You need to kanang draw closer to God. Magpaduol ka diha sa Ginoo. Kaya mo na prinsipyo sa Diyos. Prinsipyo sa tao, bahala mo dili. Bahala di kasi mo, kasamahin ang buod. Kamu, may ngon mong bana. Be, sugod ka ron ha, magtawag-tawag na ta. Sugod ka. Be, tulog na ko, we love you mama. Yung mong bana.
Ganahan ka, tawag-tawag. Amaya, Lord, sugod ka na Lord, ampo lang ko nimo ha. Sakto dili. I-ignore kasi mga anak. Mutang ka lang, may mga yan si Kulbini. Sinawa ni mo niya na Gina ko. Example lang wala. Honey ba ka? Honey. Honey, sugod ka ron, mutapad na ko sa iro. Tawag-tawag na lang ta. Nabuang mo tingnan itong hana. Di ba? Yung eksakto mga prinsipyo sa kadalahanan ng mga taong karon. Sorry, masakitan ka, pero muna yung gituyo sa Ginoo. Sakto mga prinsipyo, importante pastor, dool ko sa pag-ampo. Ang lood, magaling ka, di ka kuanon, sa imo sa imong anak ha, di mo dool imong anak. Ang lood, magaling ka. Kung saan yung anak mo budol, di ba? Matingala ka, ang lood mo anak. Mabalo po ito kang kuat, si daddy, kabalo sa usay mong lood ko. Muabot diri ko sa lugar. Mo-duty diri ko sa lugar. Kay mingawan ko. Ako nga naman na. Ay, wala na, kabalo siya. Kay something wrong. And then, mo pasig uli. Wala na, para ni mami. Di lagi ko katubag ni mami. Kabahan na ako. Manang tawag siya, mami, bisa nagkaon, mami. Manluod din na. Di na ako tubag. Wala na siya. Patay, luod na ni. Tawag ko ni mami, di ko gusto. Ano man, namin connection sa mother. Ingon anak, that is a wrong principle sa mga tao. Bahala di kasimba, basta gusto ko. Dili na yun anak. Bahala di kasimba, basta di kong tawag sa Diyos. I-example lang yung pamilya. Tawag-tawag lang mo sa magkita mo. Tulog na ko. Anak ka sa ha, muna itong sapod ha. Ganahan ka. Dili, so binuang mani may pagwala lang ninyo. Di ba? Binuang mani may pagwala lang ko yung anak. Di ba sakit? Inganaon kasi mong partner. Same sa Diyos. Seek of wisdom. Doon sa simbahan. Tungkol kaya pagkaon sa mong espiritu o sikalang naa sa mga pulong sa Ginoo. Dapat mo nagsoon, value seeking wisdom and counsel from those who have our best interest at heart. Ang ito nga tao, na dili lang ito kagamiton para siyang personal gain, kundi para din sa kahimayaan sa Diyos o para sa imong kalambuan. Una perminti ginasulti ni Daddy, ayaw pataka o tuos mga tao nga mogamit nimo. Kitag gisaaran ka ng mga buhata, saligi lang ng Diyos. Kaya ang Diyos, Diyo'y mag-provide. Yun anak. Muna ang perfect example ni anak nga panuntiyon. Proverbs 11:14. Where there is no guidance, a people fall. But in an abundance of counselors, there is safety. Tanawa, sa magpangalagad na yun anak. Yun anak, sa mga leaders, sa mga workers, na mga councils. Sa mga hamtong, na si Daddy, na si Pastor Jomar, o si Pastor Jomar maluya, o si ako maluya, na sila mga thinking, sila tilab, na mas labaw, kay balo sa practical na pagkinabuhi, o sa spiritual, na dili makahimo sa pagtampag ang mga leader nga gipili sa usa ka leader, na wala ang mas labaw pa nga mga pastor, like ni Daddy, makapangayo pa ng bagon. Ingon ana, seek counsel. Ayaw gyud luuma mga igsoon. Kung ikaw magnay problema, ayaw kaulaw ni pastor. Ayaw kaulaw chat sa GC. Please ko pray sa akong anak. Please ko pray sa akong kagalingon. Please ko pray. Dili mo dapat maulaw anak. Kaya that is seeking a counsel. Dapat ato na i-practice sa tuwang kinabuhi para magkalikpo na ita matag usa. Diba? Amen ba mga igsoon? Sa tuba dili, tinuod na. Dapat dili nato iluom ang ibugaton. Tungod kay dili ra kita usa nga nalagad, kitang tanan. Kitang tanan. Mo nagtiman in Proverbs 11:14, where there is no guidance, ang tao malaglag. But in abundance of counselors, there is safety. Proverbs 15:22. Without counsel, plans fail. Na, unsa ka nindot nga bersikulo, kung walay mga parambagon, walay mga leaders, walay tao matinabangan, ang plano mapukan. But with many advisors, they succeed. Yes. Lingi sa imong loyo, tawag mo loyo.
kanang tawanan pwede nimo na masandigan. Kana sila. Bisa ba yung kagwa may sali nito na masandigan na. Di ba? Ingon anak. For example, adunay na hinumdum ko sa una, katong naguba pa, nga bakasyonan kami sa Mahayag. Naguba pa ng tulay sa Mahayag, di ba na tulay dia? Kanang tulay dia kadako nga mga spillway. Anak. Then kung kami lapit sa Balanban sa Lusin, naingon dito atong may basakan, dili naman ito sa salong dako, kay layo naman. Nanapoy suba niya, kanang gakit-gakit ng kawayan, sa kay motor, ingon ana. Ana na namatay mo si Lola. Nasa kami tricycle. Ang tricycle kay pangamong po kong igagaw, kami po nga pangamong po dagway. Ay, sa kayo ba yan? Di mo naog ba yan? Lisod mo ngayon. Kana lagi mo ba? Hayang ito ng tricycle ya, paghayang pa. Usargit ka bato ang nakabangil lang. Walay bato, buragit tubol nga likid. Nga ana, sometimes lingay mo tapat, paglantaw nimo, lingay mo layo. Ano tanong lingay mo layo? O, di ba nayuban diha di kasaligan? Napay ubay di kasaligan karon tungod kay wala pa ning mature. Pero kanang usa diha nga di kasaligan kung tanan mo tinabangay, kasaligan oy. Di ba inikanta tanawin mo layo, di ba nayabag biya? O, kanang yabag ikuwi mo lang sa mga nindot, di ba pagka nindot na squire, nindot na squire. Ano naman, naamay may mao niya. Ingon na anak, ako point niya mo Exxon. Bisan paglantaw ni mo, nadili ka saligan. Pero ang Diyos, nagamit niya, tanawa sa Hebrew. Ay na mong katawa niya. Mo lagi na linawin mo sa hindi pagkatawa mo hinumduman. Ha? Ang point ako, bisan o dili pa siya, huwag pa siya ni Bloom. Part siya sa pamilya. Nasa tukog. Di ba dili ba na pareho tagas ng tukog? Nayuban niya nga nabalik na kay gipanghingit kay agrabi mo tukog gipanghingit kay lain na o gibalik na kay pabugno og lawa. Pero naro siya diri sa tungoy ana. Pero nganong hugot ra man gyapon? Kay naagya po siya purpose. Nagya po siya purpose. Mo nang si mami sa una magbugno lawa o pagtukog mingon mi ayaw busluta kundi bali ara. Ibay bisan para gina na sa katungyad sa yuta basta kadilang gina maluag na diha ang nasa babaw dili gyud na magsugod katagtag ng mga sili. Ingon anak mga igsoon. Ang uban nato baratag silhig tanan. Nay uban nakadapat na, nakapanguha na sa mga salbot, nay uban wala, igor gina nagpahugot. Para sa purpose. Same yan ang mga igsoon. Kung walay tinabangay sa tanan. You can seek counsel on them. Kung naluya ang mga worker, tanawa sila. Parang naluya ko, naamay mga may salig dito. Puhon, magamit niya sa Diyos. Ingon anak. Mahadlok sa panahon sa pagbuhat sa buluhaton ng tao ang mga anak sa Diyos nga maoy gilantaw usab ni Moses. Sa panahon nga naging-away sila katong verse 17 bitaw, iharang nakita si Moses. Ano kita ni Moses? Si Aaron, si Joshua ug katong usa nakalimot ko sa usa. Upat ra sila ha naglantaw pero sa paala naming tulo. Kaya abot sa verse 19, naghandam sa Diyos og daghan. Umamaw pala nakita sa Ginoo ani Moses tungod kay di parili ang tanan. Pag abot na narili na sila tanan. The blueprint of his people. Leadership. Now, let us tackle about law. Balaod. Ang balaod ato ni siyang bahin-bahinon. Taas kini siya. Actually, ayon na nahibad-an, Exodus 20 uno, hangtod na sa ubos ng bersikulo, diha na ang law ni Moses. Exodus 20, hangtod sa 32. Muna yung mga law. Tanawa na diha. Wala lang na akong i-apel. Tawa basaha. Exodus 20, 21, sugo rin hapon. Exodus 20, 22. Sugo rin hapon. 23, sugo rin hapon. 24, sugo rin hapon. Puro nga ito naman, 10 Commandments. Tanan ng chapter na puro na sugo. Sugo na sa Ginoo. So mo tong nakuingon niyo, nagsugo adunay 613 tanan. Kung naibatan sa tao is 10 Commandments. So ingon ani man siya. To ihang lang tamo ba? Dili lang kay 10 Commandments.
Sunod lang, ato na nang sigutan sunod. Ari sa tasunod. Introduction. Exodus 19:5. Hello. Busa karon kung kamo magapatalingho gayod sa akong tingog ug magabantay kamo sa akong tugon, nan kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi gikan sa kinataliwalagan sa tanang mga katawhan kay ang tibuok nga yuta ako man. Tanawang saan sa Ginoo, kung maminaw lang mo nako, nan kamo mahimo akong kaugalingon nga bahandi. Mo na gitawag God's apple in Israel. Unique Israel people na sila. Pinili mo na sila. Nga bahandi gikan sa kinatiliwalagan sa tanang mga katawhan kay ang tibuok nga yuta ako man. Ug alang kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian diri. Pag human, dahil nakita ninyo ang blueprint, organized plan sa Ginoo. Una, nagpili siya og mga leaders. Si Moses, leader sa Nilibo, leader sa Ginatos, leader sa Tinag 50, ug leader sa Tinag 10. Leadership. Aduna na sila ay gitawag ko kanang formal organization form. Dili na magkalisod. So ang sunod phase 2 sa Ginoo ni nana sila, able na sila mustan. Nanay president, nanay security, nanay tanan, nanay councils, nanay Ginoo. That's why verse 9 chapter 19 verse 6 ningon na Ginoo, og alang kanako kamo mahimong usa ka gingharian sa mga saserdote ug sa balaan nga nasod. Kini mao ang pulong nga igapamulong mo sa mga anak sa Israel. Sa English pa na siya, Kingdom of Priests. Gingharian sa tanang mga pare. Dili ang sa Roma, kundili ang Israel. Mao nang mga pare, Kingdom Priests. Mao ni sila nga for the revelation sa sunod nga mga subject mahitungod sa 1,000 years mauni ang gisaan sa Ginoo. Sila ang mahimong ambasador sa tarang tao. Pero sa pagkakaroon ang gahom sa kamatayon ni Kristo maoy gigamit sa Dios para sa grasya nga gihatag kanato nga naluwas kita, dili pinaagi sa mga Hulyo, dili pinaagi sa mga tao, o dili pinaagi lang sa kamatayon ni Kristo. Pero kanila saad na sa Dios. Maunang hangtod karon ang Israel makipatay gyud sa Palestine, ang Israel makipatay sa Lebanon, ang Israel makipatay sa Gaza. Tanan nga mga nagpalibot diha sa Israel, patyon nga nila kay mo ni saad sa Ginoo, mahimo gyud mong giharian. Kay apil na ang mga nasod nga sikpit sa Israel, apil na sa saad nga yuta sa Dios. Pero ang problema, naguna ang mga squatter kaysa ang tag-iya. Kaya nga ganito nakauna sila, balik ta sa kang Joseph, kay nagpundo pa man sila o 400 years sa Egypt. Kung ikaw maglangan-langan para sa plano sa Diyos, ang imo mga plano magkapansiwag gina siya ng Diyos. Kung ang Diyos mingon lihok-lihok, kung ang Diyos mingon pahulay-pahulay, ang Diyos mingon relax-relax. Kaya ang problema, kaya ang Israel ning relax na 400 years. So ang problema, squatter na squat na ng promise lang saad sa Ginoo. Ato na ako rin ipakita rin yung mapa pohon mga igsoon. Manatong sa tagsaragsaon. Prelude in receiving the commandments. In short, introduction sa law. Introduction lang taas ng law. God's covenant with Israel. Verse 19, chapter 19, verse 3 and 6. God speak to Moses, reaffirming His covenant and declaring Israel as His treasured possession, a kingdom of priests, and a holy nation. Balaan nga nasod ang Israel. Kung bisag kung saan, pila na kanasod ang nitabang sa Israel. Gikat pa kaniya to, hangtod karon di kinamagon pang Israel. Samot na sa future, kung sa kagahi ang Russia, kung sa kagahi ang China, bisag kung sa kagahi ang US,
ang Israel kung ilahang ubon na future, di gina sila kagon-ob sa Israel. Kay kanang nasura treasure na sa Ginoo. Pero sa pagkaron postpone sa tungod kay nahitabo. Dagan kay dapat tunad sa Bible, dili lang kay dapat balat og Dios ay gugmaon, dapat atong may balaan ang Bible hermeneutics, Bible kanang tawag og dispensation para may bala na to. Ngano bitaw no? Nganong ingon ni sila Moses? Nganong ingon ni dili naman? Nganong karon di naman tayo ingon ani? Nganong sa una ingon ana inani ko? Nganong karon di naman ingon ani? Kinaag gyud kausaban. Pinaagi ginatanan ni Kristo. Kani nahimo sa siyang postpone na sila mo'y dapat hari. Pero dahil mo ni sila, bisan gi-postpone sila sa Ginoo. Padayon ta. Exodus chapter 19 verse 7. Og milugsong si Moses o gipatawag niya ang mga ansyano, ana siya leader, o katawhan gipahayag niya sa tubangan nila kining tanan nga mga polo nga gisugod kaniya ni Jehova. Ug ang tanan nga katawhan na nagdungan sa pagtubag ug miingon ang tanan nga giingon ni Jehova among pagabuhaton ug si Moses nagsugilon nga ang pulong sa katawhan ngadto kang Jehova. Mo ni akong gimin kaniya. Ay wala. Muna yung gimin niya, si Moses nagingon, kamu mahimong nason. Minaog si Moses sa verse 7, gisultian niya. Ang Ginoo nagingon, mahimo na tang nason. Naminaw sila, nagpatalingog sila. Preparing for God's presence. Nga naman, kaya ang Diyos makikistorya sa Israel. Dili na ang Diyos makikistorya ng Moses, kundi ang Diyos mag-istorya na sa nasod Israel. Muna gingon, God instruct Moses to consecrate the people and set boundaries around the mountain. Ingon ang Ginoo, Moses, butangin yun na boundary ng bukid sa Mount Sinai. Butangin na boundary. Kay munaog ko sa bukid. Pag mulapas sila ng boundary, usay may tabo. Manimahong bulay, kay mamatay. Patay ra, dili manimahong bulay. Verse 11, people must wash their clothes and be ready by the third day. Muna isog sa Ginoo, dapat manglaba o andam sulod sa tulo ka adlaw. Boundaries are set around the mountains to maintain holiness. Application, the significance of spiritual preparation and purity when approaching God. Muna sa itong magsimba kita mga ison, dapat ready kita. Kung nag-away mo sa iyong pamilya, dito sa iyong balay, pagkabos sa simbahan, ayaw na dala rin. Kung dapat yung hulunduman. Kung nakaproblema doon sa iyong balay, ayaw na dala sa simbahan. Focus ka sa Ginoo. Be ready. Lord, nakaproblema ron. Ako isali ka na nimo, kung surrender yan nimo. Musulog ko simbahan, wala ko nagunawa ng isang problema. Lord, nag-away ko sa kuang mama. Nag-away ko sa kuang asawa, kung bana. Inigsulod na mo simbahan, Lord, ang ihatag ni kanimo. Amon, i-focus ang among kinabuhi sa pagsimba. Sa panahon mong ihatag sa Ginoo, dapat iniguli nyo na nanguli mo nga peaceful. Problema ang away, nagta na magtuig. Pinanay ni simba, panaulihan ang away. Kaya wala ditugyan sa Ginoo. Sa pagtugyan sa Dios dapat iyong buhaton. Humility, pagpaubos. Imo na yung pagpaubos. And then forgiveness. Imo ginabuhaton. O anak, andam kong mudawat. Manginoon, andam ba kang paubos? Anak, andam kong mutabang nimo. Ako pangutana, andam ba kang paubos? Anak, andam kong musulbat sa iyong problema sa iyong pamilya. Andam ba kang mupasaylo? Anak, andam kong mutabang nimo. Andam ba kang mubarog sa kamatuoran? Dili mo na dito, wala ni Ginoo, iwanan na. Ano po kayo mong buhaton? Pagpaubos? Pagpasahilo? Pagbalong sa kamatuoran? Murang ingon ng Ginoo ako makigistorya sa Israel. Andama sa sunod sa tulo ka adlaw. Andama ang bukid, dapat ibaw diri aron dili mo lapas. Kay kung once gani malapas sila, ang bukid mo kung sa sayna na kritik yung balaan na. Pag nay mo lapas, patay gina siya mo bitaw yung walay makita sa Dios. Kay Dios balaan gid siya. Once gani nga mo lili sa Ginoo patay gid siya. Murang bawal gid ay ibaw diri.
Aplikasyon, significance, spiritual preparation. Mag-prepare di kasi mong kinabuhi kung dahig ka diya sa Ginoo sulod sa simbahan. Ayaw dalaan ng mga dili maayo sulod sa simbahan. O si Jehovah mingon kang Moses, aniya karon ako muanhi kanimo sa usa ka mabagang panganon na wala gid directly nga Ginoo nagpakita physically nga makita gid nila ang panagbuhay sa Dios. Usa gihimo sa Ginoo, mianhi ko kanimo sa usa ka mabagang panganon aron akong ang katawuhan makadungog sa diha nga magasulti ako kanimo ug motuo usab kanimo sa kanunay ug misugilon si Moses nga ang pulong sa katawuhan ngadto kang Jehovah. Ug si Jehovah mingon kang Moses, muadto ka sa katawuhan ug pagbalaanon mo sila karon ug ugma ug palabhan mo kanila ang mga bisti nila. Balaanon sulod sa tulong adlaw ug paandama sila alang sa ikatulo ka adlaw kay ikatulo ka adlaw mukunsad si Jehovah nga makita ang tanan nga katawuhan sa babaw sa bukid sa Sinai. Ug palibutan mo ug utlanan ang katawuhan sa pag-ingon. Magmatngon kamo sa inyong kagalingon nga dili kamo magtunga sa bukid ni maghikap kamo sa utlanan ini bisan kinsa nga maghikap sa bukid pagapatyon gayon. Inan niyo, naay boundary. Ba, pag may artista na ang bini na boundary, di ka pa itong barindilya. Diba? Ang Ginoo na boundary, dili ka pwede mula pa sa na boundary. Kaya once ka mula pa sa paghikap, maghikap ka mo sa utlanan, hikap lang ganito ha. Kaya mamatay good mo. Verse 13, walay kamot nga maghikap ni ini. Kay pagabatuon siya kung pagapanaon siya, di ba? Bisan mananap kung tao, dili siya pagabuhian. Kung ang budyong patunggon sa hataas gayon, managpanunga sila sa bukid. O may lugsong si Moses gikan sa bukid, panulong sa katawan o balaan niya ang katawuhan o gipanlabhan nila ang ilang mga bisti. Grabe kay sugo sa Ginoo. Munaog ko Moses sa bukid tumoy. May portion sa bukid nga imo siyang butangan og boundary. Tibuok bukid. Kung usa ka na ang bukid sa Sinai, tanang bukid mao nay ilahang butangan boundary. Pila pitay tapos trabaho. Nya tulo ka adlaw ra gipahimos Ginoo. Tulo ka adlaw. Butangin nagbanting nga diha para dili gyud sila makalapas. Pero dili na ito lisod ni Moses. Dito niya lisod. Kaya na siya mga leaders. Na siya masugo. Aaron! Tanang mga leader, palihog ko, sugo sa inyong mga tao. Mapaliputon, magdali-dali, o buhat o boundary. Aaron, mas balaan kung asa ng tatamag. Ingon anak. Dali-dali sila. Labaw sa tanan, wala mo kabantay. Ano bang gibalaan niya ang katawuhan o gipanlabhan nila ang ilang mga bisti. Sanina ba? Representing. Ug tulo ka adlaw. Dili ba siya coincidence sa tulo ka adlaw nga pagkabanhaw ni Jesus Christ? Dili ba po siya coincidence? Nga sa panahon nga kita mo doon ni Jesus Christ, hubuo na to ang daan na itong pagkatao which is isol ang sinulog na itong nga daan, hukason, like sa sanina na bulingon. Kanya to, dili pa klaro ang water baptism. Kaya wala pa man si John the Baptist. Parang mga nasa apostoles. Kung na nagihag, gitawag o washing. Paghugas sa sanina, basta gani sila, maghugas, manglabag na sila. O sa mga uban pa nga mga musa kanang gitawag og law ni Moses sa daghan nga mga law para sa katawuhan usa sa bahin gyud nga maghugas perminti sa lawas kaysa representing sa pagkabalaan. Yes, tinuod na siya. Sulod nga mga nga pan ato gina siyang tukion tanan-tanan nga practice na gina siya gitawag nga representation sa Christ nga moabot. Tulo ka adlaw representation si Jesus Christ, tulo ka adlaw na banhaw. Humani ana
biste, hubungon, hukason, labahan, kabaguhan sa kinabuhi. Muna kita mo doon sa presensya sa Dios, kabaguhan ang gipangita sa Ginoo. Kabaguhan sa salabutan, kabaguhan sa binuhatan, kabaguhan sa imong kagalingon. Newness of life. Giandam sila sa Dios. Pag-practice, mo ni blueprint sa Dios sa Kristohano application, hukasa ang dili maayo niya nimo. Kay makikatubang ka sa Dios, nga ikaw hugaw tungod sa imong binuhatan. Ang Dios dili malipay o dili ka mapanalangin. Versikulo 15. Ubingon siya sa katawhan, pangandama kamo alang sa ikatulo ka adlaw, dili kamo manag panuol sa usa ka babayi, tanawa mga minyo, dili gid pwede mo touch ang asawa. Wala sila buhaton sa buwas sa mga kaminyon. Sunod sa tulo ka adlaw. Purity. Mo na kaya to. Gisulti sa Ginoo. Para lang ma-practice sila ba nga dapat pure. Dapat ang Ginoo dili siya sama sa kantato nga walay susama, walang katulad. He is pure. He is powerful. Gipakita niya nga dili dapat kung ang buhat sa mga pagano pwede ra magbuhat og ingon ani mga pagpakasala, pagpatuyang before ka mato sa altar. Ang Dios nasulti, ako munaog tulo ka adlaw paandama sila dapat wala sila himuon nga mga mahugaw. Kaya ano? Kaya naandan biya nila pagano nga style. Pwede ra mag-ihaw na yung ritso, di naman halad. Walay mga ligo, walay mga ilis, walay gibuhat nga mga matarong, kundi puro kahilayan. Giandam sila nga kanang praktisa dili angay buhaton sa Dios nga Ginoo. Ingon ana usab kita sa atuang kinabuhi. Di ba? Kadaghanan nato mas gwapa pa magkuha og mga daghan-daghan ba mga membro dili lang nagsulod simbahan. Kadaghanan mga Kristiyano ba nga mga hilaw. Mas gwapo pa makuha og mga hinabang ika sa purpose pero simbahan. So pwede mo sa milas. Magsimpan, di ba? Sugod ra, barang ko mga iligo. Papapamulaat, mas papapamusulod sa amigo. Mas nangandam pa. Di ba? Tinood gili. O nga ilakaw, asay ka maligo. Domingo, alas 9 Disimba. Alas 8:30 ng ligo. Magnya. Mura na po siya isa maligo. Isa sila kapamilyahan. O nga ilakaw, pag naligo, kabang lakaw ta. Alas 9 itong lakaw. Alas 8, di na. Magsimbahan, 8:30 pa man. Di ba? Masaya, una-una ba? Mas abtik sa gawas kaysa sa simbahan. Ingon Ginoo dili dapat kung abtik mo para yung naandan kanadto, manglaag, mamerdi, mamista, mo ano, abtik mo anak, humod kay mo manisko sa mga batanon, dapat ilusod simbahan humod mo. Gwapa mo. Abtik kay mo. Di ba? Kung sa inyo ha, practice sa una, nakabutang sa kalendar, pista sa bituon, pista sa buwan. Nakalus lang pista. Disco ni nunani, disco diri. Nakabutang sa kalendar. Ang imong irisaw na siya, Domingo o sa pitsaha. Domingo. Oy, Domingo. Dapat imo na nagtiman-an. Usbo ni mo nang gingo sa Ginoo. Ang imong naandan kung sila gibuhat sa mga pagan style, kuaan na. Dapat bago. Mo nang ginahinay pabago sa Ginoo. Maligo, dapat magpakabalaan, mag-andam yun to prepare for the changes. Kausaban. Nabot, this is a pioneering preparation. Ganang, itong gipaandam ba? Gipaandam muna para sa dako nga buluhaton. Kanang hinay-hinay lang ba? Transition period. Ipasugan sa lang anak. Mingon, tingali, ingara na yun. Nagana ba ito buhaton? Kasi buhaton, maligo. Dili mo tapan sa kong asawa. Di ba? Nagana ba ani? Di ba tani ingon ani atong gibuhat? Nag-wonder rin sila. Kay diha dahil nasabta nila, kay ang ilang Diyos, nga pag-aalagaron, kung ang Diyos nga muna o dili Diyos na ilang gihimo sa pagano nga style. Diyos nga buhi. Para masabta nila, lahi ang Diyos na nasa langit o ang Diyos nga gisimba sa mga pagano, bato, kahoy, tubig, adlaw, dili itong mao. Mamunod ang practice. Pero ang Diyos nga tinod, magpalahi ko. Walay susama nako, walang katulad. Munang gipa-practice sila sa lahi ng practice. Iyon na, that is the first step to embrace changes sa ilahang kinabuhi.
God speak to Moses, verse 19 to 21. Verse 19, verse 21 to verse 25, chapter 19. God want Moses to ensure the people do not force their way up to mountain. And Moses reassures that the boundaries are set. Application para sa itong kinabuhi. The necessity of respecting God's holiness and boundaries is set for our protection. Yes, mga igsoon. Natin mga boundary sa tuwang kinabuhi. Natin boundary sa itong Kristohanong kinabuhi. We can enjoy sa itong pagpangalaga. Mo bitaw nang sa itong youth camp, enjoy kayo. Lahi, praise and worship, activities. Di ba? Kinagyoy enjoyment sa pagpangalagan. Kung na-enjoy sa kalibutan, enjoy sa pagpangalagan. We need to set our boundaries. Now, we need to enjoy the good things, dili mga bad things. Kaya ang kalibutan, i-enjoy ang mga bad things. Vices, lust, tanan, pangibog sa unod, pangibog sa mata, tanan, adiyas kalibutan, and that is a bad thing. Mga sayop, kana nga mga butang, nga gihimong enjoyment sa mga katawhan. Pero na dapat nimong enjoy ang mga maayong nga butang. Team building, worship, daghan kayo pwedeng malingaw nga dula nga dili magpakasala. Di ba? Daghan kayo enjoyment sulod sa simbahan. Sandig sa Ginoo, makita nimo enjoyment kung kabalo ka mo set of boundaries sa imong kinabuhi. Mo boundary kita ang Kristohanon. Kanang sala, i-boundary dili ginabuhi. Kaning mga maayo, i-differentiate ang maayo sa dautan. Kaya mo na setting boundaries as a Christian. Masahin mo, di na ito kalimtan, sa kalingaw na ito, nakasala ang daita. Sa kalingaw na ito, natinta na daita. Sa kalingaw na ito, nahingo na itang biktima sa temptasyon ni Satanas. Nanong wala kabantay, kay walay boundary sa imuhang kinabuhi. Diba? Pareha kami sa una. Kami lang dudong dyan, Ay nga namin ulitin, kanalihan. Ngayon na sa una, lang Gigi. Ngawat marang. Ngawat marang, mangawat sa katong Balinting nga mga halo. Masuko ito si Balinting. Kami gani mo haros ginatanan. Marang halo. Saan naman? Ang nagkuyog, anak sa konsihan, anak sa pastor, anak sa tanod. Isa pa may badlong At sa babaw simbahan ka na sa una, iskulanan, mga kahaguluyan ba na din mga ngawat marang. Proud ko kay Kuno. Pero ang kuha ba, di mo ito pangawat kay may boundary. Kuha ba, kanang nasiyo, pero kanang basta-basta. Wato, mga nangatagag, tanugan, yung na, tinanugan, makitaan po, tinanugan o kaunon. Wala na. Na yun, nga naman, kaya wala lagi kabaluon sa'y maayo sa'y dili. Puro lang binatanon talalaag, mamarang tam, mamuha tagsikamas, manirador. Mura yung nahuna. Wala na kabaluon sa'y boundary sa maayo o dili. Kaya umutok, wala po nag-una-una. Wala po nagitawag o nag-sit back o kaayuhan. Pero sa panahon nga na mature sa pulong sa Diyos, kahibalo na o sa'y sayop, kung sa'y dili, sa taman o sa'y pwede. Muna sa itong Kristohanong kinabuhi, kahibalo ka dapat bubarog kung asa ka. Kung di ka kabalong bantay, I will tell you, kanunay gikang malit agad ni Satanas. Verse 17, O gidala ni Moses ang katawhan gikan sa kampo, sa pagsugat sa Diyos, o nanindog sila ubo sa bukid. Tala na! Tulo na kadlaw, tala na, kay munaog ng Ginoo. Nagkuyog sila. O ang tibuog nga bukid sa Sinai ni Aso. O diyan na nagsugod ang gusto ba mo milagros Ginoo? Aso, ano yun? Ni Aso. O Aso. Kaya ang si Juba mikunsad sa ibabaw nini sa kalayo. O ang Aso nini nagautbo ingon sa Aso sa usa ka hudno. O ang tibuog nga bukid ni uyog sa hilabihan gayon. Perting Aso ha. Dili ito, asu. Wala na yung bunot. Dili yung nanahap.
Aso gyud ang tinuod. Tungod ang Ginoo ning naog sama sa kalayo. Kaya tibok bukid kurang hudno. Ana. Di ba? Pero gitawag og sea of clouds. Di ba? Nag-fogs. Butang ka lang yung anak. Dapat kuyogin mo. Di ka patakana. Aliman mo ang tibok bukid. Perti na puno sa aso. Di ka makita. Ikaw ang nagdakago na nalapas na rin ka. Aso! Patay, gano'n. Nalapas na rin sa boundary. Di ba natin boundary? Dapat maminaw sila sa sugo ni Moses. Nala, kuyog ka. Kuyog ka tayo. Ay mga, kanapong mga panpong kayo uto. Aso. Ano ka man, nalapas na rin. Yung sa ingon, basta i-touch, ni makagunit lang yung gamay. Tatay na sa tingaling, mula na yung mo ba? Nung sa plan, hinuan, wala na, nilapas mo na. Di ba, patay? Nilapas naman di ay ang ubang tao. Pero wala nitabuhan na. Kasi si Moses na guide nilang tanan. Burag sa ospital. Gatinga ang lula. Sus, namatay ka na, tumba na yung oxygen. Oxygen na tumba. May una na, wakabantay na. Tingali sila, katinga na, pila ka thousands tao, nagulurin. Ano, so, sa kalingaw ito. Boundary pa, patay ka dito. Mama, magbantay juga. Ingon na, pwede kong asuha. Pero, kita ka, no? Experience ba? Kung kita ka na ito, sabi mo, ako, grabe ko ma-amaze. Grabe ang asuha. Kaya pag humano sa bagay, ning uyog sa hilabihan ang bukid. Ning linog. Linog, eh. Pag linog, ako, imagine ba? Samtang nagtuon ka ni. So, experience na no? Experience, no? Kung ba, kita lang ka, brad, limpay ba? Nga, kanang, makita ni mo, nga mingon, munaog na ko. Tala na, mga igsoon, ato ka na to, kay munaog ng Ginoo. Ikaw ka, bro. Ginoo. Di ba? Kita ang artista, nakasilang kuwan, di ba? Excited kayo. Unsa ka blissful ang mga Israelites kanyan to. Na sila'y chance nga madunggan ang tingog sa Dios. Na sila'y chance ma-experience unsa mulihog ang yuta kung munaog siya. Yeah? Lihog yung yuta pag naog si Ginoo, lihog. Ngon siya, o ang tibok nga bukid na uyog sa hilabihan gayon. Sabi ng yuta. Pero ang mga tao nga nakakita o naka-experience niya na, gahit ako kay Kuno. May tiyo no? O si Diyo ba mayon kang Moses? Lumugsong ka o suguon mo ang katauhan. Tingali unya, mulabang sila sa utlanan. Diba? Ang ingon niya, basin na yung mulapas? Ngayon gino, Moses, balik na to, balik. Kay basin unya, mulabang sila sa utlanan. Pagtutok alang kang Diyoba, ug man mga matay sa kadaghanan kanila. Amaze naman kayo. Ay, Ginoo. Sus, nalapas na. Moses, balik. Kay basin malapas sila. O ang mga saserdote usap nga magaduol kang Diyoba, managbalaan sila sa ilang kagalingon. Tingali hinoon si Diyoba, mudasmag ka nila. Mamatay sila. O si Diyoba ngayon kaniya, lumakaw ka, lumugsong ka, o tumungas ka, o si Aaron, uban kanimo, apan ayaw pagtuguti ang mga saserdote, at ang mga ubos nga leader nila Moses. Ang katauhan sa paglapas sa utlanan, pagtungas kang Diyoba, tingali unya siya mudasma kanila. Busa si Moses milugsong ngadto sa katauhan og misulti kanila. Isugo. Kuyog ka si Aaron. Tanawa. Si Aaron lang ang nakakuyog ni Moses sa pagduol-duol sa kang Diyoba. Pero si Diyoba wala nagpakita. Nagpaduol lang sila gamay. Kundi magpakita si Diyoba. Kay balaan ni kayang Diyos. Ang makita niya patay gan. Ngano ka ha? Unsay plano sa Ginoo anong gipakuyog si Aaron? Ano ba 'yung plano ng Ginoo? Gipakuyog si Aaron? Sa plano sa Ginoo no? Kami no kaninyo. Kung kinahanglan kong plano ang Dios. Kung ganiha, nag-isgot ko sa panahon nga wala pa ming naog ang Dios, gipaandam ang mga taga-Israel sa pag-andam sa sulod sa tulo ka adlaw. Manglaba, manghinlo, ug labaw sa tanan kung may mga bana dili si mga minyo dili gid makigdulog sa iyang asawa ug bana. Tulo ka adlaw. Nagpakita sa diferensya nga practice sa pagsimba sa pagano nga Dios. Pag
andam kanila sa dako nga buluhaton. Og human nga minaog na ang Ginoo, ano na pagingon ang Dios? Kuyog ka si Aaron. Anong si Aaron raman ang gitakuyog? Ansa? Lumakaw ka, lumugsong ka, ug tumungas ka, ug si Aaron uban kanimo. So tay plano sa Ginoo anong si Aaron man gyud ang pakuyogon? Ano ka ha? Tungod kay ipatuman na sa Ginoo ang iyahang law, Mosaic law and the law of the covenant. Naghinahinay na pagpakita ang Diyos sa pag-action sa plano sa Diyos. Gipapili og leader, ang leader nga nagkatakos, ang leader nga mahadlokon sa Ginoo, ang leader nga mutindog sa kamatuoran ug labaw sa tanan ng leader gigakaligutgutan ang personal gain. Ang leader nga katudluan willing mausab, musik ug guidance sa council, wisdom sa mga tigulang, panambagon sa kadaghanan, ug ang leader nga unsa dili jack of all trades. Right, so mo tay first step sa Ginoo sa iyang blueprint pag-apply. Ikaduha, gipaandam niya ang mga Israelites sa lahi nga practice. Ligo mo ha, ligo, bawal man yung buhaton, maglimpyo mo perminti. To represent sa holiness and purity sa Dios. Kay lahi nagyod ang Dios nga ilang simbahon. So anong adlaw, lahi nagyod ang ilang buhaton kaysa kaniadto. Lahi na. Kay humana ang karaan, bag-o na sila. O humani na ang third step, pagbili og leader, pagpalahi silang practice. Ikatulo, pagkuyog ni Moses kang Aaron sa Mount Sinai, kuyog sa Ginoo. Ngano? Kay iya na po isulod, pakita ang Mosaic law and the law of the covenant. To post our message sa sunod na po nga higayon. Ayaw din mo maka-absent ani kay nindot na kayo ni. Law, pangutanan ako niyo. What is the difference between Mosaic law and the law of the covenant? Si matupad. Unsa man ning Mosaic law? Unsa man ning law of the covenant? Ako sa man. Asa man ang napulo kasugo anang bahina? Or usa ba na sila? Isa kayo mga kuwan. Isa ka. Patawagan ko na mutanan ko. Nice talking. Kasaman, unsa kaha? Pareho ba na sila? Or lahi na sila? Kasi may kong pareho, taas ka mo. O, nagigigi agad na lagi ko mo. Ay, wala di ay, di ba? Kasi may kong dili pareho, taas ka mo. Dili pareho. Sa sunod, higayon na ito ng pag-aislutan. Ato sa nang iputol niya. The law of the Mosaic law and the law of the covenant. Let us pray. Lord God in heaven, Father God, salamat tayo sa mga mensahe. Mahitungod sa pag-usab na nimo sa pamaagi sa kinabuhi sa Israel. Nahimo na silang lahi kaysa sa uban. Kanamo usab, Lord God, sa mong kinabuhi. Pinasahit kami tungod kay imo kaming gipilit para ipaila si Ginoong Hesukristo nga manluluwas sa tanang katawan. Sama nilang Moses, adunay kapakyasan sa pagbuhat sa buluhaton. Siya nahimong na failure as a leader tungod kay giangkon niya ang tanan nga buluhaton. Sa mga mensahe nga imong gisulti ka namo, Lord, imo kami gitudloan sa pagpangalagad, daghan kaming magtinapangay. Dili di ay mag-inusara sa pagpamuhat. Sa pamilya, sa tagsa-tagsa, ay tagsa-tagsang party, bana, asawa, maghinigugmaay, magtinabangay sa pagpangalagad aron sa paghiyas ilang anak. Sa anak, magatuman sa ilang ginikanan. Ingon anak nila pamaagi sa pagpangalaga ni Lord God. Kaysa
Sumala pa sa igiingon nimo sa kasulatan, nagiingon sa imong anak nga si Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Mamo ka ng kiampo, Lord God, ang tagsatag sa among mga kaigsuonan, magapangalagad nga kauban ang pamilya. Daghan man kami kapakyasan, Ginoong Dios, sa kinabuhi. Tungod kay wala kami kabaloon sa himuon. Pero imo kaming gitabagan sa mensahe karon nga adunay daghang Kristohanon nga masandigan sa kaluyahon. We will seek guidance sa mga leaders, sa mga elders, Lord God, nga imong gigamit. Kanang mga worker, gipartner nimo kami sa mga hamtong ni Daddy na nagagiya ka namin tanan, Kuya Jumar, Kuya Tingting at Ilaw, Uncle Bini, Kuya Arby, tanan nga mga hamtong, Lord God, aduna kay plano. I pray, Lord God, na among ma-embrace ang pahugot pa namong Ginoong Diyos ang paghinigugmaay isip pamilya sulod sa simbahan. Sa mga batanon nga nakita namo ang ilang part sa ministry, sa pagdasi, salamat kay Lord. Salamat sa paggamit sa tanan. Na-shine nidaping sa mga bata, mga gagmay nga ilang gitudluan, aduna sila daghan na gihimo. Ug mao kanay imong gipakita sa mensahe karon, Ginoong Dios, nga dili dinay usalat ang muliho. Kung nakita na namo, Lord God, ang pipila sa mga tao nga imong giandam, sa mga song leaders, music players, Lord God, bisan pa man sa mga bisita, aduna sila party sa pagpalig-on sa mga tao na nakatinguha sa bag-o nga mga naong nga makasulod sa simbahan. Nasabtan na mo, Ginoong Diyos, nga dili gayod kamusugot sa imong mga anak nga dili magtinabangay. Salamat, Amahan, sa tanan, salamat sa mensahe, salamat sa pulong panalangin espiritual sa kalipay. Salamat, Ginoong Diyos. As we worship you, Lord God, as we give our offering to you, dawata, Ginoong Diyos, ang gisalig ka kanimong tanan, pinagi ni Ginoong Kristo. Amen.